Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng kabundukan ay naninirahan ang isang simpleng pamilya. Ang haligi ng tahanan ay si Mang Isko, isang masipag ngunit kapos na magsasaka. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Rosa at ang kanilang dalawang anak na sina Lina at Ben. Sa loob ng maraming taon ay umaasa lamang sila sa maliit na lupang sinasaka. Subalit tila isinumpa na ang kanilang bukirin. Kahit gaano sila magsumikap, kakaunti lamang ang ani. Taon-taon ay dumarating ang tagtuyot, kasunod ang malalakas na ulan. Kung hindi natutuyo ang mga pananim, nalulunod naman ang mga ito sa baha. Unti-unting naubos ang kanilang ipon hanggang sa mapilitan silang mangutang sa pinakamayamang tao sa baryo, si Don Arturo. Sa bawat paglipas ng buwan ay lumalaki ang kanilang utang. Madalas dumating ang mga tauhan ni Don Arturo upang singilin sila. Kung hindi kayo makakabayad bago matapos ang taon, kukunin ko ang inyong lupa, malamig na sabi ni Don Arturo. Tahimik lamang na yumuko si Mang Isko. Alam niyang wala siyang maipapangako. Sa kabila ng lahat ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Araw-araw siyang gumigising bago sumikat ang araw upang bungkalin ang lupa, kahit halos wala nang tumutubong halaman. Isang umaga, habang naglalakad siya sa dulo ng kanilang lupain, napansin niyang may isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng malaking punong balete. Hirap na hirap itong tumayo. Lumapit si Mang Isko. Inay, ayos lang po ba kayo? Ngumiti ang matanda. Anak, maaari mo ba akong tulungan? Kanina pa ako nauuhaw. Agad na tumakbo si Mang Isko pauwi upang kumuha ng tubig at kaunting tinapay. Kahit kakaunti lamang ang kanilang pagkain, hindi siya nagdalawang isip na ibahagi ito. Masayang kumain ang matanda. Napakabuti mong tao. Kahit ikaw ay naghihirap, marunong ka pa ring tumulong. Ngumiti lamang si Mang Isko. Kung may nangangailangan at kaya kong tumulong, bakit hindi? Tumayo ang matanda at inilabas mula sa kanyang supot ang isang maliit na sisidlang yari sa luwad. Sa loob nito ay may kakaibang mga buto na tila kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang aking pasasalamat. Nagulat si Mang Isko. Ano po ba ang mga iyan? Mga butong hindi mo pa nakikita. Napangiti ang matanda. Itanim mo ang mga ito sa pinakatuyong bahagi ng iyong lupa. Ngunit tandaan mo ang isang bagay. Tahimik na nakinig si Mang Isko. Ang harding tutubo mula sa mga butong ito ay hindi mamumunga para sa taong sakim. Ang puso ng nag-aalaga rito ang magiging susi ng himala. Bago pa makapagtanong si Mang Isko, ay biglang umihip ang malakas na hangin. Pagtingin niyang muli ay wala na ang matandang babae. Napalingon siya sa paligid ngunit tila naglaho ito na parang bula. Tahimik niyang inuwi ang sisidlan. Nang gabing iyon ay ikinuwento niya ang lahat kina Aling Rosa. Kakaiba ang nangyari sa akin. Pinagmasdan nilang mag-asawa ang mga buto. Hindi sila sigurado kung ordinaryong binhi lamang ba iyon o tunay na may hiwaga. Kinabukasan ay nagtungo silang buong pamilya sa pinakatuyong bahagi ng kanilang lupain. Maingat nilang itinanim ang bawat buto. Pagkatapos ay diniligan nila ito. Lumipas ang isang araw. 2 araw. 3 araw. Walang anumang tumubo. Nagsimula nang mawalan ng pag-asa si Aling Rosa. Ngunit sinabi ni Mang Isko, maghintay pa tayo. Pagsapit ng 7 umaga ay nagising sila sa kakaibang liwanag na nagmumula sa likod ng kanilang bahay. Nang lumabas sila ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sa dating tuyong lupa ay tumubo ang napakagandang hardin. May mga halamang hindi pa nila kailanman nakita.
May mga punong hitik sa makukulay na bulaklak. May mga baging na kumikislap na tila gawa sa ginto. At sa gitna ng hardin ay may isang napakalaking puno na ang mga dahon ay kumikinang na parang esmeralda. Tahimik silang nakatayo. Hindi sila makapagsalita. Alam nilang nagsimula na ang isang himalang magbabago sa kanilang buhay. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa kakaibang hardin ni Mang Isko. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay upang makita ito. Lahat sila ay namangha. Hindi lamang dahil sa kagandahan nito, kundi dahil tila buhay ang buong hardin. Kapag sumisikat ang araw ay kumikislap ang mga dahon. Kapag umiihip ang hangin, ay tila sumasabay sa isang lihim na awitin ang mga bulaklak. Ngunit ang pinakanakakamangha ay ang malaking punong nasa gitna. Isang umaga ay napansin ni Lina na may unang bunga itong inilabas. Hindi ito ordinaryong prutas. Ito ay kulay gintong tila may liwanag na nagmumula sa loob nito. Tinawag niya ang kanyang ama. Lumapit si Mang Isko. Dahan-dahan niyang pinitas ang bunga. Pagkahawak niya rito ay bigla itong naging isang maliit na supot. Nang buksan niya ang supot ay bumungad ang maraming gintong barya. Hindi siya makapaniwala. Napaupo siya sa lupa habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Tinawag niya ang kanyang asawa. Nang makita ni Aling Rosa ang laman ay napaluha siya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay nagkaroon sila ng pag-asang makabangon sa kahirapan. Ngunit sinabi ni Mang Isko, hindi natin ito dapat sayangin. Ginamit nila ang unang kayamanan upang bayaran ang bahagi ng kanilang utang. Bumili rin sila ng pagkain para sa kanilang pamilya. Naglaan sila ng salapi upang matulungan ang ilang matatandang kapitbahay na higit na naghihirap kaysa sa kanila. Napansin nila ang isang kakaibang bagay. Habang mas marami silang tinutulungan, ay lalo pang gumaganda ang hardin. Mas maraming bulaklak ang namumukadkad. Mas marami ring gintong bunga ang lumilitaw. Hindi nagtagal ay nagsimulang magtaka si Don Arturo. Paano naging biglang mayaman ang pamilyang matagal na niyang sinisingil? Nagpadala siya ng kanyang mga tauhan upang manmanan ang bahay ni Mang Isko. Mula sa malayo ay nakita nila ang mahiwagang hardin. Nakita rin nila ang mga gintong bungang tumutubo rito. Agad nilang isinumbong ang lahat kay Don Arturo. Nang marinig ito ng mayamang lalaki ay nagningning ang kanyang mga mata. Hindi maaaring manatili sa kanila ang ganoong kayamanan. Sa kanyang isip ay nagsimula nang mabuo ang isang mapanganib na plano. Samantala, walang kaalam-alam ang pamilya ni Mang Isko na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanilang bawat kilos. Patuloy nilang inalagaan ang mahiwagang hardin, hindi dahil sa kayamanan nito, kundi dahil naniniwala silang ito ay isang biyayang dapat gamitin sa kabutihan. Ngunit sa paglapit ng gabi, habang tahimik ang buong baryo, isang aninong nakaitim ang dahan-dahang lumapit sa bakod ng hardin. May dala itong matalim na pala at malaking sako. Handa na siyang nakawin ang lihim na pinagmumulan ng kayamanan. Madilim ang gabi at tanging liwanag ng buwan ang tumatanglaw sa buong baryo. Tahimik na natutulog ang pamilya ni Mang Isko, ngunit sa likod ng kanilang bakuran ay may isang taong dahan-dahang sumisingit sa bakod. Isa ito sa mga tauhan ni Don Arturo. Bitbit niya ang isang malaking sako at matalim na pala. Ang kanyang pakay ay hukayin ang mahiwagang puno at dalhin ito sa hasyenda ng kanyang amo. Maingat siyang lumapit sa gitna ng hardin, ngunit pagsapit pa lamang niya sa ilalim ng malaking puno ay biglang umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang kumislap ang mga dahon at ang mga baging ay tila nabuhay. Unti-unti nitong pinalibutan ang magnanakaw.
Sinubukan niyang tumakbo, ngunit lalo lamang siyang nasilo. Sa sobrang takot ay napasigaw siya. Nagising si Mang Isko at ang kanyang pamilya. Dali-dali silang lumabas ng bahay at nakita ang lalaki na hindi makagalaw sa pagkakayakap ng mga baging. "Maawa kayo, iligtas ninyo ako." Sigaw nito. Lumapit si Mang Isko. "Sino ang nag-utos sa iyo?" Napayuko ang lalaki. Si Don Arturo." Nagkatinginan ang mag-anak. Hindi sila nagalit. Sa halip ay sinabi ni Mang Isko, "Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka namin sasaktan." Pagkasabi niya nito ay kusa ring bumitaw ang mga baging. Labis ang pagtataka ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang pinatawad siya ng mga taong balak niyang pagnakawan. Lumuhod siya sa harap ni Mang Isko. "Patawarin ninyo ako. Napilitan lamang ako dahil mahirap din ang aking pamilya." Napabuntong hininga si Mang Isko. "Kunin mo ang pagkaing kailangan ninyo, ngunit huwag mo nang subukang nakawan ang harding ito." Binigyan pa nila ang lalaki ng bigas, gulay at kaunting salapi. Luhaan itong umuwi. Kinabukasan ay isinalaysay niya kay Don Arturo ang lahat ng nangyari. Galit na galit ang mayamang lalaki. "Walang silbi. Kung hindi mo kaya, ako mismo ang kukuha ng harding iyon." Habang tumitindi ang kasakiman ni Don Arturo, lalo namang namumunga ang mahiwagang hardin. Hindi lamang gintong barya ang lumalabas sa mga bunga. May ilang prutas na nagiging mamahaling hiyas. May iba namang nagiging sako-sakong bigas at pagkain. Ang bawat biyayang natatanggap ng pamilya ay agad nilang ibinabahagi sa mga kapitbahay. Unti-unting nawala ang gutom sa buong baryo. Nagsimulang bumalik ang sigla ng mga tao. Ang mga batang dati kulang sa pagkain ay muling naging malulusog. Ang mga matatanda ay hindi na nangangamba sa susunod na kakainin. Dahil dito, lalong nakilala ang pamilya ni Mang Isko bilang mapagbigay at mababait. Ngunit habang lumalaki ang kanilang kabutihan, lalo namang lumalaki ang inggit sa puso ni Don Arturo. Nagpasya siyang gumawa ng mas malaking hakbang. Maagang-maaga pa lamang ay dumating si Don Arturo sa bahay ni Mang Isko, sakay ng kanyang magarang karwahe. Ngumiti siya na tila mabait. "Mang Isko, narinig kong napakayaman mo na ngayon." Magalang siyang pinatuloy ng pamilya. Naglatag si Aling Rosa ng simpleng almusal. Habang kumakain ay sinabi ni Don Arturo, "Babayaran ko kayo ng napakalaking halaga kapalit ng harding ito." Tahimik lamang si Mang Isko. Nagpatuloy si Don Arturo. "Ibibigay ko sa iyo ang 10 malalawak na bukirin, maraming kalabaw, at salaping hindi mo na kayang bilangin." Napatingin si Mang Isko sa mahiwagang hardin. Naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Hindi mamumunga ang hardin para sa taong sakim. Ngumiti siya. "Pasensya na po, Don Arturo. Hindi ipinagbibili ang biyayang ipinagkatiwala sa amin." Biglang nagbago ang mukha ng mayamang lalaki. "Pinagsisisihan mo ang pagtanggi sa akin." Tumayo siya at galit na umalis. Pagsapit ng gabi, ay lihim niyang ipinatawag ang ilang bayarang tao. "Sunugin ninyo ang hardin. Kapag wala na iyon, wala na rin silang kayamanan." Hindi alam ni Don Arturo na narinig ng dati niyang tauhan ang plano. Agad itong tumakbo patungo sa bahay ni Mang Isko upang balaan sila. Nang malaman nila ang balak ay hindi sila naghanda ng sandata. Sa halip ay sama-sama silang lumuhod sa gitna ng hardin at taimtim na nanalangin na manatiling ligtas ang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Ilang sandali pa ay dumating ang mga bayarang lalaki na may dalang mga sulo. Ngunit bago pa man nila maihagis ang apoy, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nabasa ang lahat ng kanilang sulo hanggang sa tuluyang mamatay ang apoy.
kasabay nito ay muling kumislap ang buong hardin. Mula sa lupa ay sumibol ang makakapal na halamang nagsilbing pader sa paligid ng buong bakuran. Napaurong ang mga lalaki sa matinding takot. Walang karaniwang hardin ang lugar na ito. Iniwan nila ang kanilang mga sulo at nagtakbuhan palayo. Mula sa malayo ay nasaksihan ni Don Arturo ang lahat. Ngayon ay natiyak niyang hindi lamang kayamanan ang taglay ng hardin. May isang mahiwagang kapangyarihang nagbabantay rito. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang siyang naging determinado na mapasakamay ang lihim nito. Mula nang mabigo si Don Arturo sa kanyang balak na sunugin ang hardin, hindi na siya mapakali. Araw at gabi niyang iniisip kung paano niya maaangkin ang kapangyarihang taglay nito. Samantala, tahimik namang ipinagpatuloy ni Mang Isko at ng kanyang pamilya ang pag-aalaga sa hardin. Hindi sila nagbago kahit dumami ang kanilang kayamanan. Patuloy silang nagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan, tumutulong sa mga may sakit, at nagpapaaral sa mga batang walang kakayahang makapasok sa paaralan. Habang lalong lumalago ang kabutihan sa baryo, lalo ring nagiging maganda ang mahiwagang hardin. Isang madaling araw, napansin ni Ben na may kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng malaking puno sa gitna ng hardin. Tinawag niya ang kanyang ama. Lumapit si Mang Isko at dahan-dahang hinukay ang bahaging pinagmumulan ng liwanag. Hindi nagtagal ay tumambad sa kanila ang isang lumang batong hagdan na pababa sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan silang mag-anak. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa ibaba. Nagpasya silang bumaba ng magkakasama. Sa dulo ng hagdan ay naroon ang isang malawak na silid na yari sa makikinang na bato. Sa gitna nito ay may malinaw na bukal na kumikinang na tila mga bituin ang laman. Sa tabi ng bukal ay may isang batong pedestal na kinalalagyan ng isang lumang aklat. Maingat itong binuksan ni Mang Isko. Nakasulat dito na ang hardin ay ipinagkakatiwala lamang sa mga taong may mabuting puso. Ang tunay na kayamanan nito ay hindi ang ginto, kundi ang kakayahang magbigay ng kasaganaan sa lahat ng taong may malasakit sa kapwa. May isa pang nakasulat na babala. Kapag ang hardin ay napunta sa taong sakim, matutuyo ang bawat puno at mawawala ang lahat ng biyaya. Tahimik na isinara ni Mang Isko ang aklat. Naintindihan niya ngayon kung bakit patuloy na namumunga ang kanilang hardin. Hindi ito dahil sa kanilang paghihirap, kundi dahil pinili nilang ibahagi ang biyayang kanilang natatanggap. Pag-akyat nila mula sa lihim na silid, hindi nila namalayang may isang pares ng matang nagmamasid mula sa malayo. Si Don Arturo. Hindi niya narinig ang nilalaman ng aklat, ngunit nakita niyang may lihim na daanan sa ilalim ng hardin. Naisip niyang baka naroon nakatago ang pinakamalaking kayamanan. Kinabukasan ay nagtipon si Don Arturo ng ilan sa kanyang pinakamatatapang na tauhan. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakukuha ang lihim ng harding iyon. Mariin niyang utos. Pagsapit ng hating gabi ay palihim silang pumasok sa bakuran ni Mang Isko. Habang ang lahat ay natutulog, dumiretso sila sa malaking puno. Mabilis nilang nakita ang batong hagdan at bumaba sila sa ilalim ng lupa. Ngunit pagdating nila sa lihim na silid ay nagulat sila. Ang malinaw na bukal ay naging tuyot. Ang makikinang na bato ay naging karaniwang bato. At ang lumang aklat ay tila isang lumang piraso na lamang ng kahoy. Wala ito! Sigaw ni Don Arturo. Sa galit ay sinipa niya ang pedestal. Biglang yumanig ang buong silid. Unti-unting nagsimulang magsara ang daanang kanilang dinaanan. Nataranta ang kanyang mga tauhan. Dali-dali silang tumakbo paakyat. Paglabas nila sa hardin ay agad nagsara ang lihim na lagusan
na parang walang nangyari. Kasabay nito ay nagising si Mang Isko at ang kanyang pamilya. Nakita nilang nanginginig sa takot si Don Arturo. Lumapit si Mang Isko. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi agad nakasagot si Don Arturo. Sa unang pagkakataon ay napuno ng hiya ang kanyang mukha. Nasilaw ako sa kayamanan, mahina niyang sabi. Tahimik ang buong paligid. Inaasahan ng lahat na magagalit si Mang Isko. Ngunit sa halip ay iniabot niya ang kanyang kamay. Kung tunay kang nagsisisi, hindi pa huli ang lahat. Mas mahalaga ang mabuting puso kaysa sa anumang kayamanan. Napayuko si Don Arturo. Napatulo ang kanyang mga luha. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, naramdaman niyang mas mabigat pa pala ang kasakiman kaysa kahirapan. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Habang unti-unting sumisikat ang araw, biglang nagdilim ang kalangitan. Mula sa malayo ay may paparating na napakalakas na bagyo na maaaring sumira sa buong baryo at sa mahiwagang hardin. Unti-unting nagdilim ang kalangitan. Ang dating maliwanag na umaga ay napalitan ng makakapal na ulap. Lumakas ang hangin at nagsimulang yumuko ang mga puno sa paligid ng baryo. Nagmadaling nagsilikas ang mga tao sa kani-kanilang tahanan. Alam nilang isa na namang malakas na bagyo ang paparating. Nang makita ni Mang Isko ang kalagayan ng panahon, agad niyang tinipon ang kanyang pamilya. Hindi lamang ang ating bahay ang dapat nating iligtas, tulungan din natin ang ating mga kapitbahay. Isa-isang pinatuloy ng kanilang pamilya ang matatanda, mga bata, at mga pamilyang mahihina ang bahay. Ang kanilang tahanan ang naging kanlungan ng maraming tao. Samantala, si Don Arturo ay abala sa pagliligtas ng kanyang mga ari-arian. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilipat ang kanyang mga kaban ng ginto at mamahaling kagamitan sa mataas na bahagi ng kanyang hasyenda. Ngunit habang lumalakas ang ulan, biglang umapaw ang ilog. Rumagasa ang tubig patungo sa baryo. Nagsimulang tangayin ng baha ang mga kubo at taniman. Ang mga tao ay napuno ng takot. Sa gitna ng unos, napansin ni Lina na ang mahiwagang puno sa hardin ay nagsimulang magliwanag. Unti-unting kumalat ang liwanag nito sa buong hardin hanggang sa lumawak ito sa buong baryo. Nang dumating ang rumaragasang baha, tila may hindi nakikitang pader na humarang dito. Nahati ang malakas na agos at dumaloy sa magkabilang gilid ng baryo. Ligtas ang mga bahay, ligtas ang mga tao. Maging ang mga pananim ay hindi nasira. Napaluhod ang mga taga-baryo sa labis na pagkamangha. Nakita rin ito ni Don Arturo mula sa kanyang hasyenda. Ngunit ang kanyang malawak na lupain ang siyang sinalanta ng baha. Tinangay ang kanyang mga imbakan ng palay, nasira ang kanyang mga kamalig at inanod ang marami niyang alagang hayop. Sa unang pagkakataon ay naranasan niyang mawalan ng halos lahat ng kanyang yaman. Nang humupa ang bagyo kinabukasan, nagtungo si Mang Isko kasama ang ilan sa mga kalalakihan ng baryo upang tingnan ang kalagayan ng mga tao. Pagdating nila sa hasyenda, ay nadatnan nilang nakaupo si Don Arturo sa putikan. Tahimik lamang itong nakatingin sa wasak niyang ari-arian. Hindi nagsalita si Mang Isko. Sa halip ay iniabot niya ang kanyang kamay. Halika, tutulungan ka naming makabangon. Napatingin si Don Arturo sa kanya. Hindi niya inakalang ang taong ilang ulit niyang sinaktan ang unang tutulong sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay nagtulong-tulong ang buong baryo upang ayusin ang mga nasirang bahay at taniman. Hindi inisip ni Mang Isko kung sino ang dati niyang kaaway. Ang mahalaga sa kanya ay makabangon ang lahat. Maging ang pamilya ni Don Arturo ay binigyan nila ng pagkain at mga gamit.
unti-unting nagbago ang puso ng mayamang lalaki. Isang umaga ay nagtungo siya sa mahiwagang hardin. Lumuhod siya sa harap ni Mang Isko at ng kanyang pamilya. "Patawarin ninyo ako. Ang buong buhay ko ay inakala kong ang kayamanan ay nasusukat sa dami ng ginto. Ngayon ko lamang naunawaan na ang tunay na mayaman ay ang taong marunong magbahagi." Ngumiti si Mang Isko. Ang bawat tao ay may pagkakataong magbago. Kasabay ng mga salitang iyon ay muling kumislap ang buong hardin. Sa gitna ng malaking puno ay namunga ang isang napakalaking gintong bunga, higit na malaki kaysa sa lahat ng nauna. Nang ito ay pitasin ni Mang Isko, hindi ginto ang lumabas. Sa halip ay libo-libong buto ang nasa loob nito. Kasama ng mga buto ay isang maliit na pergamino na may nakasulat. Ang biyaya ay hindi dapat manatili sa iisang lugar. Itanim ang mga butong ito kung saan may mga pusong handang magmahal at tumulong sa kapwa. Hindi nagdalawang isip si Mang Isko. Ipinamahagi niya ang mga buto sa iba't ibang magsasaka sa mga karatig baryo. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting sumibol ang maraming magagandang hardin. Dahil dito ay dumami ang ani, nabawasan ang kahirapan, at naging masagana ang buong lalawigan. Hindi na lamang ang pamilya ni Mang Isko ang nakinabang sa biyaya. Libo-libong tao ang nagkaroon ng bagong pag-asa. Maging si Don Arturo ay nagbago ng pamumuhay. Ginamit niya ang natitira niyang yaman upang magpatayo ng mga balon, tulay, at paaralan para sa mga bata. Sa bawat pagdaan ng panahon ay lalo pang namumukadkad ang mahiwagang hardin, hindi dahil sa dami ng gintong bunga nito, kundi dahil sa kabutihang patuloy na namumunga sa puso ng bawat taong natutong magbahagi. Matapos ang mapaminsalang bagyo, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na tulad ng dati. Ito ay katahimikang may pag-asa. Ang mahiwagang hardin ay nanatiling buo at mas lalo pa itong naging masigla pagkatapos ng unos. Ang mga dahon ay mas nagningning, ang mga bulaklak ay mas naging makulay, at ang mga punong dati ay tila tahimik ay ngayon ay parang may mas malalim na buhay. Si Mang Isko ay nagdesisyong gawing mas bukas ang hardin sa lahat. Hindi na ito isang lihim na pinagmumulan ng yaman ng isang pamilya, kundi isang sentro ng kabutihan para sa buong lugar. Nagtayo sila ng maliit na lugar sa gilid ng hardin kung saan maaaring magtanim at matuto ang sinumang nais magsaka. Tinuruan nila ang mga bata at matatanda kung paano alagaan ang lupa at halaman. Si Aling Rosa naman ay nag-organisa ng pamamahagi ng ani. Araw-araw ay may libreng pagkain para sa mga walang makain, at may parte rin para sa mga magsasakang nagsisimula pa lamang. Si Don Arturo, na ngayoy nagbago na, ay naging isa sa mga aktibong tumutulong. Hindi na siya ang dating mapagmataas at sakim na mayaman. Ngayon ay tahimik siyang nagbubuhat ng sako, nagtatanim, at tumutulong sa mga bata. Isang araw, habang naglalakad si Mang Isko sa gitna ng hardin, napansin niyang muli ang liwanag sa malaking puno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot o misteryoso. Ito ay mainit at payapa, parang yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Lumapit siya at ipinatong ang kamay sa puno. Sa kanyang isip ay narinig niya ang tila bulong ng hangin. Natapos na ang pagsubok. Lumipas ang maraming taon. Ang dating maliit at naghihirap na pamilya ni Mang Isko ay naging haligi ng isang masaganang komunidad. Ngunit kahit kailan ay hindi sila nagmayabang. Nanatili silang payak, masipag at mapagbigay. Ang mahiwagang hardin ay hindi na lamang iisang lugar. Dahil sa mga butong na ipamahagi noon, dumami ang katulad nitong mga hardin sa iba't ibang baryo. Ang buong rehiyon ay unti-unting naging masagana. Ang kahirapan ay nabawasan at ang mga tao ay natutong magtulungan kaysa mag-agawan. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Isko, Aling Rosa,
at ang kanilang mga anak sa ilalim ng malaking puno, tahimik nilang pinagmasdan ang kumikislap na kalangitan. Sa tingin mo ba ay mawawala pa ang hardin? Tanong ni Lina. Ngumiti si Mang Isko. Hindi ito basta hardin lamang. Ito ay paalala na ang kabutihan ay laging may bunga. Sa sandaling iyon, unti-unting nagliwanag ang buong puno. Ang liwanag nito ay hindi na nakakasilaw, kundi banayad na parang bituin na bumaba sa lupa. Isang huling bunga ang sumibol. Dahan-dahan itong nahulog sa kamay ni Mang Isko. Ngunit sa pagkakataong ito, walang ginto, walang hiyas at walang kayamanan. Isang simpleng buto lamang, ngumiti siya. Naintindihan niya ang kahulugan nito. Ang tunay na yaman ay hindi kailanman natatapos. Ito ay patuloy na itinatanim, inaalagaan, at ipinapasa sa susunod na henerasyon. Maingat niyang itinanim ang buto sa harap ng pamilya niya. At sa paglipas ng panahon, isang bagong puno ang tumubo. Hindi mahiwaga sa anyo, kundi mahiwaga sa diwa. Isang puno ng pag-asa, kabutihan, at pagkakaisa. At doon nagpatuloy ang kwento ng mahiwagang hardin. Hindi sa ginto, kundi sa puso ng bawat taong natutong magmahal at magbahagi. Wakas.